the committee will no longer respond to this letter, being the last day today. And I think that should be the right action on the part of the committee. Let me say, for the record, of the House of Representatives, at least restitution of the Republic of the Philippines. The whole budget process is something that is being directed and recognized by the Constitution itself. So disrespecting the budgetary process of this body is a clear case of disrespect of our Constitution. Who is she to continuously disrespect or show disrespect to this body as an institution and to the Constitution? If she can afford to be showing herself up to the Senate, including being there and applauding the former Senate President in his privileged speech, which is definitely not part of her mandate as the Vice President, why can't she not spare a few moments of her time attending to her official function as Vice President to defend the budget of her office? Enough is enough. Enough of her brattiness. So, I rise today to manifest my extreme displeasure about the behavior of our Vice President. And in due time, I will move for the decrease in the budget of the Office of the Vice President. Okay, so yan po mga kababayan, magandang araw, magandang hapon, magandang gabi, magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome. Okay, enough is enough. Who is she? Yan po ang mga katagang binitawan ni Dilima sa kanyang inquiry. Enough is enough. Who is she? Okay. Yan po kasi ay dahilan, no, ng hindi pag-attend ni VP Sara dito sa budget deliberation dito sa Kamara. Yan po ang bunga. Kaya itong si Laila de Lima ay nagkaroon ng deep pleasure, sabi niya, kay VP Sara dahil hindi umatin eh. Okay? Saan ba si VP Sara, mga kababayan? Kung bakit wala si VP Sara dyan sa budget deliberation sana ng Congress para sa budget ng OBP para sa 2026 next year. Alam po ninyo mga kababayan na si VP Sara po, kaya wala sa dyan sa budget deliberation na yan, ay nandun po si VP Sara sa Cebu. O di po ba ang Cebu ay tinamaan ng 6.9 na lindol? Nandun po si VP Sara. Kita natin sa mga social media, siya po ay nakiramay doon. Nandun po siya. Karaming kabaong doon. Nandun siya. Kinakausap niya yung mga biktima doon. Nakikiramay siya doon. Pati yung kanyang opisina, no, ng satellite office ng OBP ay nagkaroon po yan ng minobilize. Ayun. Para magkaroon po ng mabilisang tulong sa mga biktima kasi nga
Biro niyo ba naman, walang kuryente, walang tubig, okay, walang makain ang mga tao dahil nga dun sa pagtama ng lindol. Okay? Marami namatay eh. Kaya alam po niyo mga kababayan na ang masasabi ko lang dito kay Madam De Lima, ma'am, alam po ninyo para yatang nagiging maiksi ang pasensya nyo sa Vice President. Alam nyo naman, hindi ko alam kung alam ninyo, ang Vice President po nandun sa Cebu, nakita nyo naman. Dinadamayan niya, kinocomfort niya itong mga pamilya ng biktima, na mga namatayan. Alam po ninyo, mama, hindi ko alam kung kayo ba ay may pusong maawain. Kasi ito lang, ma'am, ang masasabi ko lang, mawalang galang na sa'yo. Ang mga biktima ng lindol sa Cebu ay hindi lang po material na bagay, hindi lang po pera ang kailangan nila. Dahil po sila ay nawalan ng tahanan, nawalan ng hanap buhay, ang pinakamasakit, nawalan ng pamilya yung iba. Sila po ay nangangailangan ng comfort mula sa leader ng ating bansa. Yung comfort na yan, ma'am, na kailangan ibigay sa mga biktima, hindi naman po kayang gawin yan ni BBM. Kahit ikaw, ma'am, hindi mo rin kayang gawin yan, hindi mo rin kayang ibigay yan sa mga tao doon. Isang tao lamang ang kayang magbigay niyan sa kanila. Walang iba, si BP Sara. Sapagkat si BP Sara po, yan po ay mahal ng Cebuano, close sa mga Cebuano. Kaya kita nyo naman, ma'am, si BP Sara, nandoon, pupunta kung saan-saan. Mga sulok na liblib na lugar. Pinupuntahan ni BP Sara yan. Meron pa ako nabasa, sabi si BP Sara natulog doon mismo. Doon sa isang resort. Pinakita yung kanyang kubo na tinulugan para lang damayan ng mga tao doon, yung mga biktima. Pinapakita niya na siya po ay may pagmamahal, empathy sa mga biktima. Biro niya naman, hindi naman siya taga doon. Siyempre, mahirap. Pag hindi ka taga doon, di mo kabisado ng mga lugar na yon, mahirap po matulog. Mahirap kumilos. Pero si BP Sara, kaya niyang gawin na hindi maligo sa isang araw. Kaya niyang gawin, matulog doon. Biro mo, siya lang mag-isa na babae. Natulog doon sa kubo. Siyempre, may mga security siya. Ma'am, nakita nyo. Para sabihan mo, ma'am, na enough is enough, who is she? Yan pong salita na yan ay mapanghamon. Mapanghamon po yan. Ano ba naman yung ipagbaliban niya muna yung budget deliberation na yan, okay? Alang-alang sa mga biktima ng lindol. Di ba, ma'am? Ganun yan, ma'am Kung talagang kayo ay isang leader na may puso sa kapwa, dapat maintindihan nyo yan. Nakita nyo, no? Hindi naman siguro, kasi wala kasing media doon. Walang mainstream media na kasama si BP Sara. Ang mayroon lang yung mga tao doon na kumukuha ng video, pinupost sa social media. Yun lang po ating nakikitang source ng information Pero yung mga mainstream media, wala. Wala kasi si BP Sara po, hindi naman siya mahilig magbitbit ng media para sa photo oops. Hindi ko alam kung alam ito ni Madam De Lima na nandoon si BP Sara sa Cebu.
Hindi ba dapat, ma'am, kayo, bilang lingkod bayan, di ba dapat kayo pumunta doon, magbigay serbisyo sa tao? Okay? Nagluluksa yung mga tao doon, nagluluksa sa Cebu. Di ba, ma'am? Iyang salitang enough is enough, who is she, mapaghamon yun mapaghamon yan. Hindi ko alam kung yan ba paraan ninyo o iniinis nyo si BP Sara, para kapag siya po ay pumatol o pinatulan ng inyong sinasabi, meron kayong ground para siya ay i-impeach. Ganun kaya, tama kaya ang aking naisip na kaya nyo siya binabanatan ng ganyan, sinasabihan ng ganyan. Alam na natin si BP Sara po, matapang po yan. Hindi po yan maatras. Kung hahamonin ninyo, who is she, enough is enough, kung lalabanan kayo yan, pwede. Oo, pwede. Sinasabi ninyo, ni-record ni BP Sara na imbitahan din ninyo si Pangulong Marcos para amatin sa budget deliberation. Alam po niyo, ma'am, okay? Kung kayo, pumapayag kayo na ang presidente ay hindi umatin sa budget deliberation, bakit ang vice president required ninyo? Di ba, ma'am? Kung dapat, kung ano ang trato nyo sa presidente, yun din dapat sa vice president. Enough is enough. Who is she? Bakit, ma'am? Ang tanong ko, ilan ba nakuha mong boto kumpara sa vice president? Mas marami ka ba nakuha ang boto kaysa vice president, ma'am? Alam ko, inaano nyo, pinoprovoke ninyo ang vice president na siya po ay magsalita ng hindi maganda. At kapag siya po ay napagsalita ng hindi maganda, meron kayong ground para siya i-impeach. Yan po aking tingin, Madam Leila de Lima. Di ba, ma'am? Yan po aking tingin Okay? Ma'am, Dilema. Sana po, ma'am, magkaroon kayo ng ng puso na pagmahal. Wag puro politika, wag puro galit. Sa oras po ng ganitong pagluluksa ng mga biktima ng lindol, wag puro politika ang pairalin nyo, wag puro galit ang pairalin nyo, Madam Leila de Lima. Oo.